Binasbasan ng Diyos si Jacob sa Bethel. Sinabi ng Diyos kay Jacob, "Pumunta ka sa Bethel at doon ka na manirahan. Ipagtayo mo roon ang altar ang Diyos na nagpakita sa iyo noong tumakas ka sa iyong kapatid na si Esayo." Kaya't sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa lahat ng kasama niya, "Itapon ninyong lahat ang Diyos-Diyos ang taglay ninyo. Maglinis kayo ng inyong katawan at magbihis kayo. Aalis tayo rito at pupunta sa Bethel. Magtatayo ako roon ng altar para sa Diyos. Nakasama ko saan man at laging tumutulong sa akin sa panahon ng kagipitan." Ibinigay nila kay Jacob ang kanilang mga Diyos-Diyosan at ang suot nilang mga hikaw. Ang lahat ng ito'y ibinao ni Jacob sa tabi ng malaking punong malapit sa Shechem. Ang mga tao na karatig bayan ay natakot kay Jacob at sa kanyang mga anak na lalaki. Kaya't wala nang nangahas humabol sa kanila nang sila'y umalis. Nang dumating sila sa Luz, sa lupain ng Kanaan, gumawa siya ng altar na tinawag niyang El Bethel, ang lugar na yon, sapagkat doon nagpakita sa kanya ang Diyos nang siya'y tumakas mula sa kanyang kapatid. Namatay si Deborah, ang nag-alaga kay Rebeka, at inilibing na sa tabi ng malaking puno sa gawing timog ng Bethel. At ang dakong iyo'y tinawag ng roble ng pagluha. Pagbalik ni Jacob mula sa Mesopotamia, muling nagpakita sa kanya ang Diyos at siya'y binasbasan. "Jacob ang pangalan mo, ngunit mula ngayon, Israel ang itatawag sa iyo." Sinabi pa sa kanya, "Ako ang makapangyarihang Diyos, magkakaroon ka ng maraming anak. Darami ang iyong mga lahi at sa kanila ay may mga magiging hari. Magmula sa lahi mo ang maraming bansa. Ang mga lupang aking ipinangako kay Abraham at kay Isaac ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga anak." Iniwan siya ng Diyos. Naglagay si Jacob ng batong palatandaan sa lugar na pinagtupuan nila. Binuhusan niya ito ng langis at alak bilang tanda na ito'y ukol sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang lugar na iyon.